Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Bigay ho tayo ng reaksyon dito. Napile na ho pala ng kaso si Digong. Oh. Duterte, former spokesperson Panelo, on grave threat charge filed by lawmaker. Pakinggan ho natin si Panelo. Lawmaker Franz Castro files a grave threat complaint against former President Rodrigo Duterte. The case stems from Duterte's interview with SMNI Network, where he appeared to threaten to kill Castro. Duterte made his tirades after the House of Representatives stripped the offices of his daughter, Vice President Sara Duterte, of confidential funds. This is the first criminal complaint filed against the former president since his term ended last year. And we'll be speaking now with the former Chief Presidential Legal Counsel of former President Duterte, Attorney Sal Panelo. Attorney Panelo, good afternoon to you. Thanks for joining us today and welcome to the program. Absolutely, Carmine. All right, so what do you make of this? Congressman Franz Castro filing the first ever criminal complaint against former President Rodrigo Duterte for allegedly threatening her in that SMNI interview. Your thoughts? Well, absolutely, there is no legal basis. I think that has been filed for propaganda purposes. Number one was, if there was any threat at all, was she the person being threatened? There is no. I don't remember the former president saying Franz Castro. What I heard him say was France and then you communists. I want to kill. That's what I heard. Who was he That's referring not a threat. But who was he referring to then? The communists. All the communists. Who was the France that he was referring to? I don't know. Why don't we ask him? There is no particular. There are many. There was no mention of any family name. Depensa ni Panelo. Bakit? Siya bang tinutukoy ni Duterte? Sabi niya lang, Franz, hindi naman sinabing Franz Castro. Magaling din yung mga abogado, no? Hanggang makakalusot sila. Anyway, ito magiging reaksyon ko dyan, no? Kanina nanood ako kay Atty. Enzo. Yan yung grave threat na ipinail. Available po yan. Sabi nga ni Atty. Enzo, hindi naman masyadong mabigat na kaso yan. At kung sakasakaling magigilty, 6 months to 6 years yata ang sentensya dyan. Yan naman, di ba? Yan naman ang gusto mangyari ni Digong. Di ba? Kung kakasuhan ako, kung ako may nagawang kasalanan, sabi niya, dito niyo ako kasuhan, hindi sa ibang bansa. Anong ICC kayo dyan? Sabi niya yan. Tatandaan mo ba mga kalatni? Di ba? Kung magigilty ako, dito ako makukulong. Di ba? Sabi niya yan. Yan ang gusto niya mangyari. Di ba? At yan din na sinasabi ni Remulla, ni Justice Remulla, na kaya namin dito. Huwag kayong makialam dito, ICC. Diba? Ayan na ngayon. Ano masasabi nyo, ICC? Sabi siguro niyan, kinasuhan na. Bakit? Sabi, ongoing na raw yung Sabi nga nung dating Secretary Llamas na malapit na si former Senator Trillanes na malapit na ang investigation sa ICC ongoing na. Hindi ba? Yun ngayon. Hindi kaya itong kaso na isinampa dito kay Digong makaistorbo pa doon sa ICC investigation na ginagawa na? Tanong lang, hindi naman tayo nagmamagaling. Kung hindi, di hindi. Kung pwedeng tuloy pa rin yung ICC investigation, kung nasampahan na ng kaso dito di ba?
At yan nga ho, bibigyan si Digong ng sumon sa kaso na yan at sasagutin niya. Sabi naman ni Panelo dito, kung sagutin niya, di sagutin niya. Kung hindi, hindi. O, pakinggan pa natin na. Moreover, Go ahead. Carmina, let me finish. When the former president says, "You communists, I want to kill," he's just expressing an intent. He wants to. That's not a crime. An intention to commit is not a crime. He was not threatening anyone. He was in fact saying that the state has the right to protect itself, and the state can perform acts in accordance with law, and you have to connect that with the principle of self-defense. And the state acts through the elected officials and the appointed officials. So these intelligence funds, what he was saying is that these confidential intelligence funds are precisely being used to protect the state. Let me just go back to what you said a while ago. You said that he was merely expressing his intent to kill. How is that not a threat, Attorney Panelo? It's not a threat, because a threat would be, "I will kill you." But if he said, "I want to kill you," that's only expressing a desire. And that desire is not a threat to your mind? Number one, as I said, it doesn't even refer to her. So what is the basis for the complaint? You are the offended person? Maybe you feel alluded to, but the alleged offender does not refer to you. It refers to a general class of people who want to destroy the state, who want to kill the state and all its officers. Even so, there's now a case pending. A case has been filed against the No former case. president. As a lawyer, I don't see any legal basis for the filing, except for the propaganda purposes. But the former president still has to answer, right? Well, if he receives a subpoena, then he will have to respond. Either he wants to respond or ignores it. And then the prosecutor investigating it will have to determine whether there is probable cause on the basis of the complaint filed by the complainant. What do you make of the fact that the House of Representatives stood by Congresswoman Franz Castro? We should ask them why they feel that it was the representative being referred to. And you know, we were able to speak with Congresswoman Franz Castro, I think a day after those lines were uttered by the former president in that SMNI interview. And she said, you know, the former president, in so many words, was quite intelligent in a way that he left out the last name. Was that on purpose, Attorney Panelo, for the former president to do that, so as not to make a direct connection? Go ahead. The president, when, as far as I know his style, he expresses himself directly. He doesn't equivocate. He's always unequivocal. And when he says, "You communists," he refers to all the communists. But if the representative feels she's a communist, that's another story. That is therefore an admission that she's one of those part of the forces that want to destroy the state, and therefore an enemy of the state. Hence, the state acting through its representatives can perform acts in accordance with law to stop them from so doing. You can see it as that, being the former alter ego of the president as well when he was still in office. But what do you make of the possibility that the former president's followers, and there are still a lot, would take his word and follow through
what he said in that interview and therefore putting the life of the congresswoman in danger. I don't think she's in danger. In fact, she was the one who said, assuming that she was the one being referred to. She's no longer the president. In other words, she doesn't have the power, nor the wherewithal, the capacity, the resources to do it. He's Now, the former president is a private citizen. Therefore, he has the freedom to express himself on matters concerning national interest. Sige na. Medyo mahaba pa yan, no? Alam niyo mga boss, no? Problema dito sa Pinas, no? Totoo lang. Marami na akong kinasuhang politiko rito, eh. Ha? Plunder, graft and corruption, at kung ano-anong kaso. Nanalo pa nga sa eleksyon, eh. Di ba? Oo. Chinrile. Oo. Si Excellency, di ba may kaso? Non-filing of income tax return? Consecutively? 82, 83, 84, 85? May verdict, guilty. Oh, di ba? Oh. Yung non-filing, yung estate tax na 203 billion. Oh. Landslide pa nga panalo, eh. Oh, ano? Yun lang ang tanong. Baka itong kaso na ipinail na ito, maging proof ito na sinasabi ni Justice Remulla na hindi namin kailangan ng ICC. We can stand. Meron kaming batas. Oh, ayan na. Oh, di ba? Oh. Ano lang yan, ha? Hindi yan. Huwag niyo sasabihin hindi namin kinakasuhan. Ayan, kinasuhan na. Ha? At yan ang gustong mangyari ni Duterte. Kung kakasuhan niyo ako dito, anong ICC? Kung makukulong ako dito, ha? Mga boss, may nakulong. Si Erap, o diba? Nakulong ba? House arrest. Si Gloria, hospital arrest naman. Kawawang Juan de la Cruz talaga. Kaya ito, sabi nga ni Atty. Enzo to, kung magigilty man ito, bibilang ho ng taon. Sa prosecutor, matagal pa yan dahil pag-aaralan pa yan. Sabi nga nito si Panelo, kailangan na ma-determine ka ng prosecutor kung may probable cause. At kaya, doon pa lang siya sasagot kung may probable cause. Pwede pa lang, pag may sumon ka pala, pwede kang wag sumagot, eh. Diba? Yan sabi ni Panelo. Pwede mo sagutin, pwede hindi. Ngayon, kung hindi ka sumagot, di papag-aralan na yung demanda sa'yo kung may probable cause. Pag-aaralan ha, yung kasong isinampa kay Digong. Sabi ni Panelo, walang basis. Just for propaganda purposes. Di ba? Kawawa Pilipinas. Kita mo, sabi niya, bakit? Siya ba ang sinabihan? Franz Castro ba sinabi? Sabi lang, Franz, Hindi naman sinabing Franz Castro. Ginawa dyan ba? Magulab na po tayo. Sakit sa ulo. Yun lang ako tanong, sa palagay nyo, mga boss, kalat na di kaya maka-istorbo pa itong sinampan ni Franz Castro nito. At ito ay maging isang katibayan na si Digong is not above the law dito sa Pilipinas. Di ba? Lord. Kanina napanood ko si Badcaster. Sabi niya, ang kanyang pamagat Duterte, nananawagan ng revolusyon laban sa Marcos government sa hindi pagbabayad ng buwis. Hindi ka, sabi ni Digong, hindi ako nagnanawagan ng revolusyon. Pero huwag kayong magbayad ng buwis. Kailangan i-imbestigahan lahat ang nasa Kongreso kung paano nila nilulustay ang pera natin.
Sige, bukas na po ito. Marami po yung comments nyo eh. Oo. Mag-collab na po tayo, ha? Ay, nako. Pilipinas. Ang tibay mo pag ikaw ay politiko. Di ba? Magnanakaw ka na, honorable pa tawag sa'yo. At nananalo ka pa. Ano nangyari kay, whistleblower, CTE, and yung kay Gloria Macapagal-Arroyo. Si Jun Losada. Siya nakakulong ngayon. Oo. Si Laila de Lima. Di ba? Siya rin ang nag-aano kay Digong. Siya nakakulong ngayon. Hindi makalabas-labas eh. Di ba? Mabigat ho ang sa atin eh. Di ba? Ewan ko. Kalat ni Baya, shout out ah. Akira Milo, shout out. Good evening, Karaoke. Sa nasabi ko na, basta pogi, palaging ginagabi. Banat sa Karaoke. Ano to? June Mesa. Welcome to the club, June Mesa. Sabi niya, masyadong untouchable itong si Digong. Masyado ng maraming ginagawang kamalian. Marami pa rin kabigyan. Ang mali sa nakakarami sa atin, kinukonsinti ang kawalang yaan ni Digong. Kaya bayan ang napiperwisyo ng gusto. Totoo yan, June Mesa, ha? Kalat ni Baya, Raul Villanada, shout out ha. Greetings, Kuya Rox. Ginaata tayo pero bana tayo sa katarantaduhan mga demonyong politiko, sabi niya. Ginagago ata tayo, sabi niya. Edelberto Garcia Jr., shout out ha. Dapat di na tinatawag na presidente ang Duterte na yan. Dapat ang tawag dyan sa demonyo kasi demonyo yan. Salot yan sa lipunang Pilipinas. Galit si Edelberto Garcia. Alam mo naman eh. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karaoke. Itong si Digong na yata ang pinakawalang ya sa pinakabusadong presidente. Dinaig pa si Marcos Sr. Walang sinabi si Marcos. Wala. Totoo lahat ang sinasabi ni Atty. Barry. Lahat ng kumukontrata sa kanya ay kumukontra sa kanya ay pinatatahimik niya. Tsaka hanggang ngayon may power pa rin siya. Dahil itong si BBM ay hindi makapalag sa kanya. Dahil may utang na loob siya kay Digong. Kaso nga, ganyan ang mangyayari, ha? Elizabeth Iscare, shout out. Hindi ko malaman kung ano utang na loob, no? Pwede sa Smart Magic, di ba? Di ba? Kasi noon hilong-hilo si Digong. Ayaw niya talaga kay Excellency. Patakboy niya si Bato, patakboy niya si Bongbong. Si Bongo, papayal siya ng, di ba magulo siya noon eh. Ngayon, ito naman magulo na naman. Aga tatakbo senador o kung ano yung sinasabi, di ba? Ay, ewan. Lord. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Serox. Napanood ko na yan, Serox. Hi, lahat talaga ng kumukontra dyan kay Digong na yan, gagawa yan ng paraan para mawala ka sa poder o tuluyang kanya. Tapos ito ngayon bakit nagsasalita siya na wala na daw oposisyon at lumalabas na nagpapakahiro siya ngayon. Totoo, ha? Siya nga ang maliwanag na kalaban ng bayan, kundi sa salita at talagang sa ginagawa niya ito. Grabe, di ba, Sir Rox? Totoo. Yun nga eh. Pero yun nga eh. Marami pa rin yung katangahan, may iral pa rin, di ba? Elizabeth Iscare ulit, Sira ulo lang naman ang naniniwala dyan sa Digong na yan, na dapat daw maingay ang demokrasya. Siya talaga ang numero unong baligtad ang ginagawa. Gusto niya talagang makalimutan natin ang pinagagawa niya noong presidente pa siya. Hanggang ngayon,
Ang bunganga niya, akala mo kung sinong hari. Grabe sa pagkabastos. Parang di presidente. Pwe, talaga. Galit si Elizabeth Iscarre. Amy Bingson, shout out my friend. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo ha. Sabi niya, baliw na ho ang halimaw na ulyanin na. Mainit na naman ulo ni Amy. Elizabeth Iscarre ulit oh. Basta tayo, solid tayo dito para magkaisa sa pagkakomento sa mga walang iyang mga politiko na dapat lang silang mawala sa ating lipunan. Good night and God bless us. Galit si Elizabeth. Cassandra Daisy oh. Shout out ha. Daming kaaway ng mga daming kaaway ng mga digong nyo dugas at ang buong pamilya. Makakanan, makakaliwa, makasentro o majority ng mga Pilipino. Huwag natin iboto ang mga tutae at mga supporters nito sa darating na local election sa 2025 Senatorial Congress at Congressional election. Mag-ingay tayo ng manual counting sa COMELEC kasi ang boto natin ang pinaka-powerful. Totoo. Yan. Pag hindi nagkaroon ng manual counting, tapos na naman ang Pilipinas kung mahal. Ay, nako. Nung nabubuhay si Ka-Percy, meron siyang parati sinasabing Manchurian candidate. Hindi kaya meron na naman tayo nito mga Manchurian na opposition? Yan, ang gusto mangyari ni Digong. Magkaroon ng mga Manchurian opposition. At siya ang mamumuno. Lord. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ang masasabi ko lang po dito sa vlog niyo ngayon, iibigay na yang si Digong sa ICC para matahimik na ang Republika ng Pilipinas at gobyerno ni BBM. Ang problema nga, may kaso eh. May kaso. Paano ngayon? Paano yung ICC? Sasabi nyo hindi kinakasuhan. Ayan, may kaso. Grave threat. Kasalukuyan? Lord. Ano ba? Ilang ang tanong, hindi kaya makaistorbo yung kaso na sinampa ni Congressman Franz Castro sa ICC. Ano sa palagay mo, Kalat ni? Sabi ni Cassandra Daisy, we will make sure Sara Dugas will not be the president next 2028 election. Kundi papaalisin niya ang US bases, Australia, Japan, German, Europe at iba pang team na tumutulong sa depensa natin against bully China. Bakit wala pang statement ang mga pro-China sa Senado at lalo na ang BP natin? Maganda rin ang explanation ni Bloodcaster tungkol dito. Chillmax lang, Mr. Rox. Kailangan namin ang talino mo sa usapin politiko. Salamat, Cassandra. Yan na naman ang aking laman ng aking tuktok tungkol dyan sa kasong na-file kay Digong. Matagal po yan. Yun nga tagal-tagal eh. Yan pa. Yung kaso ko, di ba, 3 taon na. Hanggang ngayon, napakaliwanag nung kaso ko, ha? Ako yun. Napakaliwanag na walang katalo-talo. Pero matagal. No, korte. Di ba? Yan pa si Digong, presidente. At ang titingin kung may probable cause, Department of Justice. Alam nyo naman, ang Department of Justice. Basta 3 months lang, laya na yung anak eh. Acquitted. Ang bigat ng kaso. Librado Ludovico, shout out Mabiyayang umaga po ka, Rocky, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Yan ang pinakawalang kwentang opisyal ng gobyerno. Balasubas na, ngusuha, unity team sa pagnanakaw.
Ari, shout out Aris ha. Sabi niya. Sa palagay ko, Karoke, kung hindi babaguhin ang policy ng Pilipinas sa China, ang China ay lalo tayong aabusuhin. Lumalabas kasi ito na para tayo nilang sinasanay sa kanilang pang-aabuso. At kung hindi natin siseryosohin ang kanilang pang-aabuso, ito ay nangangahulugan sa kanila na tayo ay pumapayag sa kanilang ginagawa hanggang makakuha na tayo ng buo. Ang maganda daw gawin dito, sa opinion ni Atty. Enzo, ay ibaba natin ang ating pagtrato sa China, ibigay sa kanila ang personal non grata. Pwede. Para ipalam sa kanila ang pagtutol natin at ibaba ang ating pagkilala sa kanila bilang ambassador ng Pilipinas. Pwede sigurong Chinese consulate na lang, imbis na Chinese embassy. Para sa akin, di naman sila kagalang-galang. Magtinda na lang sila ng taho sa China. Mga Chinese na yan, dumating dito, mga magbubuti yan eh. Di ba? Ngayon, iba na. Friend Shervin sa PETA, shout out. Ines Christiansen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Sabi ni Impong Basya. Team Tia Deli po, umahagibis po sa pagbati ng may ngiti po sa ating pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Walang amoy pong pagkuda ng pinakamahabang talata po sa kasaysayan na nagpapasamid sa inyong pagbasa si Rox dahil po sa sobrang haba. Matawa ka naman. Ha? Pagpasensyaan nyo na lang po, mga kapatid, ang inyong Impong. Maraming salamat po sa inyo. Mahabang pasensya si Rox. Baka akala ninyo matanda na si Prince Shervin, hindi pa po. Ha? Ay nako. Nakasing haba dyan sa San Juanico Bridge. Dito lang po sa vlog mo, kami nabibigyan ng pagkakataon makasigaw at magsiwalat ng nakakaumay na pong inis, tampororot at mga galit at mga sakit po ng dibdib na naggaganap dyan po sa ating munting bayan na patuloy pong ginagahasa at pinaglulukuban po ng mga buhayang kawatan na mga anak ng inyo. Di na po kayo di lang kayo mga halimaw, kayo na ang pinakamalupit na demonyo na nabubuhay sa lupang impyerno. Kinam, galit ka na. Matatapos at darating din ang panahon ang paghuhukom sa inyo, mga pesting yawa kayo. Kung akala ninyo mga anak kayo ng kurimaw na mga hinayupak kayo, lamang na kayo ngayon nang dahil sa pagwawalang iya ninyo sa inyong kapwa Pilipino at inang bayan. Hoy, mga pesting yawa kayo, ang Diyos ay di natutulog at siya ang tamang hukom at magbibigay ng sintensya sa inyo, mga hinduropot, kayong mga damo kayo. Wala na kayong hiya. Galit talaga. Wala pa kayong awa. Mga pinutukan kayo talaga ng mga lintik. Sabi ng pamilya ng mga kuting, babangon muli dahil sila ang nananalo. Pero imbis na umangat, lalo silang nagkalat. Imbis na magbago, gobyernong ubod gulo. Presyo ng bigas na ipinangako mo, di lang maging doble, triple ang presyo. Puro biyahe palagi ang inuuna mo. Puro naman pledges pagbalik, bitbit mo. Walang kamatayang utang. Panay ang gastos mo. Daming nagugutom, nakababayan mo, na sila dapat ang inuuna mo. Sila ang nagdurusa sa pagpapasarap nyo. Huwag mag-alala. Galit na ang tao. Sawang-sawa na sa puro drama nyo. Sabi ni Maharlika, panay daw hakot ninyo, kabandaw ng bayan, panay daw dugas ninyo. Ay, Diyos ko po Lord, maawa po kayo, matapos na po sana hagupit ng dilubyo. Ano to? Mapalayas na po sana pahirap sa tao, tulad po nila. Lalayas din ako bago pa magalit. Karaoke Warriors ko. Ako lupit daw palagi. Haba nobela ko, haba ng pasensya. Ubos na kay Impong. Good night, Sir Rox.
Habaan mo pa po sana ang listahan ng utang ko bukas po. No? Habaan mo po sana ang listahan ng utang ko bukas po. May magandang pangako si Lord at sorpresa para sa iyo. Sa inyo pong lahat ay nambubisit pero tunay na sweet at nagmamahal. At magmamahal. Ito po ang inyong asungot na Tia Deli. Ingat ka po palagi, Xerox. Ingat ka din, my friend. Huwag kang rayuma ng rayuma, mamaya natuloy yan, ha? Akira Milo, shout out, ha? Magandang umaga po niyan. Gusto ko totoo lang, sabi niya. Akira Milo, haba ng sagutan nila sa comment section si Akira saka si Kalatni. Sabi ni Akira Milo, alam ko pong mahirap pero po pilitin mo pa rin na huwag patalo. Alalahanin mo po yung pangatawan mo. Mahirap magkasakit lalo na po sa kasalukuyang panahon. Na-try nyo na po bang mag-grab ng big sa inyong sentido in a circular motion? In a few minutes, galing po agad yan. Ginagawa ko yan, Akira. Salamat ha, salamat ha. Alolalia, shout out ha, sabi niya. Ginagago talaga nang walang yung dutay ang mga Pilipino. Matagal na, Alolalia. Tuloy yan. Nagawa niyang kontrolin ang buong Pilipinas sa kanyang pagsariling kabaliwan. At hanggang ngayon, nawala na siya sa posisyon, ay gusto pa rin kontrolin. Nagawa niyang manipulahin ang eleksyon sa panahon niya, kaya isa lang ang posisyon sa Senado. Nabusalan niya ang mainstream media, naipakulong ang kritiko niya, nakapagpapatay ng maraming inosenteng tao, nakapagnakaw ng hindi halata ng mga nabudol niya at iba pa. Sa kabuuan, dapat nang bigyan ng matinding leksyon ang psychotic na halimaw na yan. Ngayon nag-iingay na siya. Ito ay sinyalis na malapit na ang kanyang katapusan. Magandang araw, Sir Roque at sa Ka-Warriors. More power and God bless you all. God bless Al Olalia. User shout out, sabi niya. Dapat nating malaman kung sino ang nangako sa China na alisin natin ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Kaya ganyan ang mga Chino sa atin na may nagtraidor sa Pinas. User, yung naman kung sino man yung nangako daw, sabi nga ni His Excellency, tinatabla niya yun. Siya ngayon ang presidente. Ganong katibay si His Excellency? Kala mo, user, ha? Kaya kung sino man nangako sa mga inchik na to, tabla na daw, sabi nga, kulit nyo, ha? Anyway, tayo na lang natin kung ano gagawin, ha? Basta ang Pilipinas, magpapasensya lang yan, ganyan lang yan, walang magagawa naman, sabi nga ni Digong. Hindi naman tayo pwede lumaban. Yun nga lang yan. Pag talagang may dugo ng dumanak na nanguna ang inchik, ibang usapan na yan. Kagaya na nangyari sa Israel. Di ba? Nang-umpisa yung Hamas ayan, malapit na silang malimas. Di ba? Ang bagsik pala ng Israel, di ba? Done watching, blessed day. Ingat po palagi. Salamat, Akira. Salamat, Akira. Erwin Barela, shout out. Sabi niya, huwag masyadong lost canon, Digong nyo, Duterte. Baka pumasok ang ICC at damputin ka. Paano mo dadamputin yan kung nakakulong? Just in case, just in case. Sabi nga ni Atty. Enzo, matagal pa yan. Kung sakasakali ang mapapatunayan niyang kasong mahina naman, sabi ni Atty. Enzo, na grave threat, na available, 6 months to 6 years daw, sus Marios, malabo pa sa tinta ng pusit pala. Juan de la Cruz. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po, tay. Health first po palagi. Hope na okay ang pakiramdam nyo. Dapat talaga sa ex-president, wag nang magpaka-stress kasi old na siya at tila payat na siya at mabagal ng manalita. Dati nang ganyan yan, Marlo. Tama na huwag nang makipagsabayan sa stress sa politics. Stay safe po tayo at sa mga Rocky Warriors, God bless us always. God bless, Marilu Pabian.
Everyday Sunday, shout out ha. Mabangis si Diggs. Maraming bomb throwers sa Senate at sa social media si Diggs. Maraming tanga butanting pag si Digong ang nagsalita. O, diba? Christian Chengnak, shout out ha. Sabi niya, mapagpalayang PM po, Tatay Roque, and to all against sa paghahari-harian ni Dugong at Xi Jinping sa teritoryo ng Pilipinas. Sana all malayang makapangisda sa sariling karagatan. Sasabihin ni Gonggong na pumayag si Xi Jinping na malaya namang nakakapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Aba natural lang. And besides, sa atin namang mga Pilipino, ang West Philippine Sea, wow, abnormal talaga yung Xi Jinping. Piling may-ari ng mundo. Totoo. Ang hirap ng gera. Anong papanood nyo pa po yung gera sa Israel? Saka yung Hamas? Talagang patay, kambata ka. Baka yung mga politiko natin, may mga sariling banker na yan, sa dami ng kwartang mga yan. Aba? Christian Cheng ulit oh. At ulitin ko po, Tyrox, tungkol doon po sa nginata ni Gonggong na walang oposisyon now. Wow, anong wala? At anong tahimik? Sandamakbak ang mga oposisyon. Yun ang kanya, yung isip niya lang yun na anong walang oposisyon ko. Ito si Diggs wala talaga ito. Anong wala? Wala kang tigil yung kababatikos kay His Excellency na yung 20 pesos na bigas. Yung mga pagbiyahe-biyahe niya, si Digong magaling nga sa sasaywar. Lumulusot naman yung saywar niya nga sa mga tangay. Anong gagawin natin? Christian Cheng ulit to. Tama lahat po sinasabi ni Atty. Harry, Atty. Barry, yung administration ni Baliw na Gonggong, and itong kay Ngiwi, Pulburon, halos same lang. Same lang naman. Kay Dugong noon, matinding karapalan sa pagpatay sa mga nilalang at pagpapasara na ang gusto niyang ipasara. Dito naman kay Ngiwi, Pulburon, matinding karapalan din sa legal na paninenok like CIF. Kaya for me, iisa lang ang hibla ng pagpapalakad nila ng gobyerno. Kaya para doon sa mga di pa rin nahuhulasan sa pagkalasing kay Dugong at Ngiwi, hey, wake up. Till here na lang po, Tyrox. Ingat po kayo parati. More power po. Ingat ka dyan. Ikaw nga ikaw, tigilan mo yung Huwag ka masyadong vitamin na Red Door. Sana ka. 3JC Hope, shout out. Busy siguro, hindi nakapag-comment Wala siya Joe Flores, wala din. Joe Flores. Jun Lagon, my friend, shout out Brother Elias Isyo, shout out. Oy, tapos na po. Nakapag-collab na naman po tayo, At karaos naman ng isang araw ko, di ba? Naging masaya na naman ako. Sana naging masaya rin kayo. Pero yun nga, sinasabi. Sana itong kasong na-file nga naman dito kay dito kay Dugong, hindi maging sagabal sa investigasyon ng ICC, Good night. God bless, mga boss.